Ito naman yung ginawa ko sa mga balat ng lemon na ginuce ko noong nakaraan. Tinanggal ko muna yung mga natirang laman ng lemon. Pwede rin tanggalin ang puti na parte. Ang kagandahan sa klase ng lemon na to is manipis lang yung puti na part niya, di gaya sa lemon na usual nating nabibili sa tindahan. After malinis ko yung loob, pinupunit ko lang yung balat tsaka hinihilera ko na siya dito sa dehydrator tray. Ito na yung unang tray ng balat ng mga lemon. Ilalagay ko na siya dito sa dehydrator. 3 tray lahat ang balat ng mga lemon. Tapos susubukan ko rin mag-dehydrate ng mga oranges at grapefruit. Nanggaling din ang mga ito sa Arizona gaya ng mga lemon. Hiniwa ko lang ang mga ito, mga 1/4 inch yung kapal. Pareho lang din yung kapal ng paghiwa ko sa grapefruit. Nang mahiwa ko na ito lahat, nilagay ko na sila sa tray. At meron pa akong mga tirang konting lemon dyan, so isinabay ko na lang sila dito sa isang tray. Nilalagyan ko sila ng space in between para magkaroon ito ng good air circulation. Ilagay ko na ito sa loob ng dehydrator. Nilatag ko naman yung mga grapefruit sa tray. At nire-arrange ko pala yung mga tray kasi hindi ko naman napuno yung 10 trays nito. Linagay ko ito sa 135 degree Fahrenheit na temperature. At sinet ko lang muna ito sa loob ng 8 oras. At nag-save din ako ng mga buto nito para meron akong gamiting pangtanim. Nilagay ko lang sila sa paper towel at hahayaan ko lang silang mag-air dry dito sa kusina. After mga 15 to 16 hours, ito na yung ating mga na-dehydrate na lemon skin. Tingnan nyo, crispy. At ito naman yung ating oranges. Pinagkakain na nga namin yung iba. Ako, kinakain ko pati balat ng orange. Kahit na na-dehydrate na ito, masarap pa rin yung lasa ng orange, matamis pa din. Maganda siyang gamitin kahit pang snack lang. Di ko pala napakita sa inyo na yung dehydrator na to is glass din sa ibabaw. So makikita mo rin yung mga dini-dehydrate mo from top view. Sabihanan ko talaga yung dehydrator na to, pero nagsishare kasi kami dito ng mga machine kagaya nito. At ito na sila lahat. May isa pa akong step na gagawin sa mga lemon peel o skin. Bahala na kayo kung anong tawag nyo dito. Dito ko ilalagay yung mga grapefruit at saka oranges. Bakit ko nga ba dinihydrate ang mga ito? Pwede namang itong kainin lang ng fresh. Una, dahil gusto naming subukan kung gumagana ba ang bagong dehydrator at nataon na madami kami nito. Pangalawa, last month pa kasi ang mga prutas na to, galing ito ng Arizona at medyo naumay na rin kaming kumain nito araw-araw. Kahit na naipamigay na yung iba, ang dami pa rin natira. Ayoko namang mabulok lang sila sa ref, kaya naisipan ko itong gawin. So, saan nga ba ito pwedeng gamitin? Pwede itong gamitin sa tea, pang dagdag flavor. Pwede rin itong gamitin pag magluto kayo ng orange chicken or lemon chicken. Pwedeng gamitin ang grapefruit as alternative. At kung mahilig kayo sa decoration, alam nyo ba na ginagamit ito dito tuwing fall as decoration, panggawa ng mga wreath, ng mga garland at kung ano-ano pa. Pero sa akin, pangkain lang talaga ito namin. Ito naman yung gagawin ko sa mga balat ng lemon. I-grind ko ito sila para maging powder. Ito lang yung ginamit ko para mag-grind dito. I think pwede rin kayong gumamit ng blender. Tapos na to. Ito na yung itsura niya, oh. Pinong-pino na siya. Ilalagay ko lang ang mga ito sa bag. Pwede nyo itong gamitin pang bake kung kailangan nyo ng lemon zest. Pwede rin itong pang spice na naluluto nyong isda, karne at kung ano-ano pa. At dagdag flavor din kung luluto kayo ng lemon chicken. At pwede rin kayong maglagay nito sa tea. Ito na lahat yung grapefruit tsaka orange na na-dehydrate. Isang jar. Ito naman lahat yung nag-grind ko na balat ng lemon. Gagamitin ko lang ito pang refill. Kasi gumawa na rin ako nito last year at ito na lang yung mga natira. Kung wala kayong dehydrator pero may oven kayo, alam nyo ba na pwede kayong gumamit ng oven para mag-dehydrate ng mga ito? Oven lang yung ginamit ko last year nung nag-dehydrate ako ng balat ng mga lemon. Yan lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko dito sa Alaska. Bye!